Sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalin tulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. 7. Kaya uling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. 8. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Mas masarap Panginoon ang pagbasa sa kanyang salita. Ito sa ating binasa, malinaw na ito po ay paghahalin tulad, figure of speech or imagery. Sa makatwid, yung pong tupa ay hindi po ito literal na hayop. Ito po ay mga tao ng Diyos. Mga tao inhalin tulad sa tupa. At kung ang tupa ay meron silang pastol, at ang mga tupa tinutukoy nito yung mga tao, ang pastol naman ay tumutukoy sa mga tagapanguna at tagapagturo. Nangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa usapin ng mga mangaral o tagapagturo, kamakailan ay may mga nabalitaan tayo ng mga kagaya nila, mga leader ng mga lokal na iglesia at puno ng relihiyon na mga mapagsamantala. Siguro, nabalitaan nyo rin yung kay Apollo Kibuloy. Pero, mas nabalitaan nyo rin yung kay Pastor Romeo Nunez. Sino po ba ang nabalitaan niyo tungkol sa issue ni Pastor Romeo Nunez? Walang nakabalita. Ako lang pala. Nabalitaan ko. Yun ang kay Pastor Romeo Nunez. Hindi ko na ikukwento. Kasi medyo, matindi po talaga yung ginawa ng pastor na yun. To think na siya po ay tumakbo pa na mayor ng syudad ng Puerto Princesa. Naging laman po siya ng balita at dahil po sa kasamaang idululot niya sa ilang mga membro ng kanyang iglesia. Pero isang matindi dito, yung panghihingi niya ng salapi o pera sa mga membro nito para sa kanyang luho. Pinag-pledge po yung mga membro. Bawat isa, kailangan may tokang halaga kasi kailangan daw ng iglesia ng sasakyan. Talaga naman kailangan ng iglesia ng sasakyan. Wala namang masama doon. Kaya lang, yung sasakyan ay Raptor. Alam niyo po ba yung Raptor? Magkano ba yung Raptor? Yung ba para ba sa, para sa gawain ba yun? Raptor. Alam niyo na idea ba kayo magkano yung Raptor? 2 million. Ang mga miyembro, talagang nagsikap sila para mabuo yung 2 million, makabili si Pastor ng Raptor. At yun po naman, hindi naman talaga ginagamit. Nung mabili na yung Raptor, ayun, ay ginagamit ng kanyang anak. Hindi naman ginagamit sa gawain talaga sa iglesia. So ang mga ito po ay nakapanghihina ng loob para sa atin at nakapagbabahala. Ngunit, kung si Jesus ang kikilalanin mo sa iyong buhay at sa kanya ka lang aasa, iingatan ka niya. Kaya ang pamagat ng ating pangaral ngayon, ang Panginoong Jesucristo nagbibigay ng tapat na mga mangaral at tagapagturo. Yung ating bibigyan ng diin ay yung verse 8 na sinasabi doon, all that ever came before me are thieves and robbers. Yun po sa King James. But the sheep did not hear them. All that ever came before me. So tingnan natin yung setting. Ang Panginoong Jesus, tinutuligsa siya ng mga kaharap niya, ng mga pinuno ng mga Hudyo. Yung mga tinatawag na mga nabibilang sa sekta ng mga Parisayo at yung mga eskriba o yung mga tinatawag na tagapagtanggol, ano ba tawag dito? Lawyer, yeah. Mga abogado ng kautusan o ng Biblia. Ibig sabihin, mga magaling po sa Biblia o sa scriptures ang mga ito, biyasa sila. At yung mga natututunan nila o yung mga alam nila sa Biblia, yun po ang iniimpose sila sa mga miyembro nila. Ang sabi ng Panginoon, all that ever came before me are thieves. So, yung mga nauna sa Kanya. Kasi yung mga kaharap niya, hindi pa siya nangangaral, nandun na talaga, mga matatanda na yun sila na nangunguna doon sa mga kababayan niya, doon sa mga Hudyo, sa kanilang relihiyon, na Judaismo. Kaya po yung all ay sa kanila po tumutukoy. Kasi hindi po pwede na lahat ng mga nauna talaga sa kanya kasi meron pong mga nauna sa kanya na hindi naman mga magnanakaw at mga robbers. Pero tingnan po natin, ang Bible, kapag gumagamit siya ng mga salita, kinakailangan ay iintindihin mo ito doon sa kanyang immediate context. Sino ba yung all? Ito pong all ay doon lamang sa mga karap niya sa pagkakataong yun. Hindi po yung sa mga nauna pa, sa mga propeta sa Lumang Tipan, hindi yung mga sina Moises, sina Samuel, hindi po. Isang halimbawa na yung all ay hindi tumutukoy sa lahat, kagaya ito sa Luke 2:1. Sabi dito, and it came to pass in those days that there went out a decree from
Caesar Augustus that all the world should be taxed. Tingnan natin sa Tagalog. Nang mga panahon yon, iniutos ni Emperador Augustus ng Roma ang pagkuha ng census sa lahat ng mga mamayan ng mga bansang nasasakupan niya. So kung titingnan mo, doon sa original, ay pwede mong isipin na buong mundo. Kasama Pilipinas, kasama China. Pero pag ganun mo iintindihin, di ba kakatuwa naman yun? Wala din naman tayo nasakop ng ni Caesar Augustus. Kaya may mga version sa Tagalog na nilinaw yan. Na yun, yung mga lahat ng mga mamayan ng mga bansang nasasakupan ng imperyo lang ng Roma. See? Kaya kailangan din natin ng mga translations na mababaw or mga tinatawag natin contemporary. Ako, ang ginagamit ko, usually sa Tagalog, is yung ang salita ng Diyos version, kagaya ng nasa harapan ninyo. Kaya, ano ba, sa convention, no? Sasabihin ng MC, ang lahat ay kumayo para sa pambansang awit. Sabihin, yung lahat lang nandoon sa convention na yun. Kasi issue rin ito pag usapin ng kaligtasan no? Pag may mabasa tayo na si Kristo ay namatay para sa lahat. Naisip na para sa lahat ng tao yun. Pero kung aralin mo, namatay si Kristo para sa lahat ng mga hinirang. Kung kukuhanin mo yung buong diwa ng Biblia, doon sa mga elect. Namatay siya para sa mga tupa. At yun yung tinuturo dito sa John 10. Although, makakarating pa lang tayo, bandang huli pa yun ng John 10. Malino doon na inialay ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga tupa. Pero hindi nang bibigyan natin ng diin sa mga susunod na panahon na natin yung bibigyan ng diin. Kaya sina Moises, ang mga propeta ng Old Testament ay mga tapat. Si John the Baptist na nauna kay Jesus ay tapat. Dito ay tinuturo din na ang Panginoong Jesus ay mapagbiyayang pinuno. Siya ay giver na ibibigay lahat para sa kanyang mga inaaruga, para sa kanyang mga tao. At dyan mo makikita yung kaiba ng Panginoong Kristo, although Diyos siya, pero nagkatawang tao siya, pero ipinapakita niya yung isang mabuting tao na ikaw ay magagawa mo rin sa sarili mo. Kasi nakakalapot man, halos marami tayo nakikita mga tao na mga mapagsamantala. Kagaya nga, ito na, yung pinukwento ko sa inyo, puno pa man din. At ang isang pagkaraniwang tao, kung mapagbigay man, di ba? Meron ba kayong kilalang mapagbigay na tao? Siguro meron. Pero kung mapagbigay man, may limitasyon. Siyempre, doon sa abot ng kaya ibibigay niya. O kaya naman, limitasyon sa kaya ibigay, o limitasyon sa panahon. Maaaring mapagbigay sila ngayon, pangalawa, pangatlo, pangapat, pero bilangin mo yung pagiging mapagbigay niya. Baka hindi pa abot ng 10. Bakit? Kalimitan sa tao, ningas kugon. Alam niyo ba, nakarinig na saltang ningas kugon? Narinig niyo saltang ningas kugon? No. Bakit ningas kugon? Ano ba yung ang kugon? Pag sinindihan, di ba mabilis, no? Mabilis nagapoy. Mabilis din, naghuga. No. Ganon din yung mga tao na mabuti, mabait, pero panandalian lamang na ibig sabihin ng ningas kugon. Malinaw sa Bible, at ito rin ang ating nasaksihan na tayo ay nakatira sa mahirap na panahon. Na kung saan, ang mga tao ay mga makasarili. Walang malasakit para sa kabutihan ng iba. Dahil sa nakikilala natin ng Diyos, kung dahil may ganyan dati, hindi na tayo ganyan. Sasalaminin natin ang ating Panginoon sa ating mga pagkatao. At kung mangyayari yan, at yan ang nangyayari talaga na sa atin, marami dito na ganyan na yung pagkatao niya. Nakaibang iba talaga, nung dati pa siya na hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon. Ay makikilala ng mga iba ang ating Diyos sa pamagitan natin sa abot ng ating mga kaya. Kumbaga, since tayo ang nagre-represent sa ating Diyos, mayroong appeal sa tao, yung nire-represent natin Diyos. Sapagkat nakikita siya, nagiging larawan tayo, nasasalamin sa atin. At yung kakayanan natin, sabi natin, sa abot ng ating makakaya. Yung kakayanan yan, yan naman ay patuloy na lumalago. Hindi naman tayo mananatiling, hindi tayo gagaya, hindi tayo magiging lingas kugon. Patuloy na lalago yan hanggang maabot natin ang buong pagkatao or karakter, attributes ng ating Panginoong Hesus. Kaya, ang mensahe natin ay ito. Ang Panginoong Hesus, ang bagong tagapanguna na siyang pakikinggan ng kanyang mga tupa. Ang Panginoong Hesus, ang bagong tagapanguna na siyang pakikinggan ng kanyang mga tupa. So bakit natin sinasabing bagong tagapanguna? Kasi noong wala pa ang Panginoong Kristo, hindi pa siya nagkakatawang tao, ang Israel, na bansang pinili ng Diyos para pagpahayagan ng kanyang sarili, ay merong inilagay na ang Diyos sa kanda na tagapanguna. Mga pinuno, mga leader ng Israel. At sa ngayon, sa panahon natin, mas kilala na, wala na yung mga Pariseyo, hindi na umiiral yun. Kasi nalansak sila nawala na sila bilang isang bansa. So nabuwag na yung mga sekta na yan. Yung Pariseyo, wala na yan. Meron yung yung pinaka-leader nila, tinatawag na rabbi. Or rabbi sa Tagalog, rabbi sa English. Na yung rabbi nila, of course yung rabbi ay, ano rin yun, salitang Hebrew din yun. Ang ibig sabihin nun ay master or tagapagturo.
Master of the Word, tagapagturo. So, hanggang ngayon, ang pinapakinggan ng mga Israeli na sila, no? Wala na Israeli na sa ating panahon. Ang pinapakinggan nila, yung kanilang mga rabi, sa kanilang mga bahay pagsamba, yung tinatawag lang sinagoga or synagogue. Yung mga rabi, hanggang ngayon, hindi nila kinikilala ang Panginoong Yesus. At sila ay nananatili sa mga mahigpit na pagpapatupad at pagsunod sa mga kautusan. Ngayon, tayo mga taong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Yesus. At ang kinawian niya, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Wala na tayo sa lumang pakikipagtipan ng Diyos, yung pakikipagkasundo niya sa Israel. Naroon tayo sa bagong pakikipagkasundo sa New Covenant. Napasusunod na tayo sa espiritual na pag-aakay ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus ang nag-aakay sa atin. At maraming buhay na binago mula sa pagkasama. Masasama ang mga pagkatao natin dati. Pero tumutungo na tayo sa buhay na matuwid at katanggap-tanggap. Nakikita na sa atin ang pagiging maamo. Diba? Dati, ang ilan sa inyo, butangera. War break, ika nga. Konting hindi lang magustuhan na salita, may ipag-away na. Pero, binago tayo ng Panginoon. Nagiging maamo tayo. Naginagaya ang Panginoong Yesus sa ganung paraan. Ay, yan po yung larawan ng tupa. Ang tupa ay maamo. Kaya, nakikita sa iyo ang pagiging tupa, ang pagiging maamo. Ang tanong natin ay, paano nagagampanan ng Panginoon ang panguna, gayong siya ay nasa langit na? Paano ba siya naging tagapanguna? Eto po, ang sagot. May mga inilalaan ang Diyos na mangunguna upang pag-ingatan ang lupon ng mga tupa. May mga inilalaan ang Diyos na mangunguna upang pag-ingatan ang lupon ng mga tupa. Alam niyo yung lupon, salitang lupon? Sino nakaalam sa salitang lupon? Narinig niyo na ba yung salitang lupon? Sino nakarinig niyo salitang lupon? Ano yung lupon? Sa tumutukoy? Sa barangay? Diba? Ano yung mga tagapamagitan, pero marami sila, di ba? Buo sila. Yun ang ibig sabihin na lupon. Grupo. Okay? Kung sa tupa, kung tupa literally, tawag-tawag. Kaya ginamit yung lupon kasi itong mga tupang tinutukoy dito yung mga tao. Okay? Ang halimbawa po natin is yung 12 apostol. Di ba? Ang Panginoon, tagapanguna. Pero pumili siya ng 12 apostles. Nagagawa ng kanyang gampanin. Nagde-delegate siya. Pero, yun ay sa kanyang pauna. Credited pa rin sa kanya. Kasi bilang tao, di ba? Naglilingkod siya, kailangan niya ng mga delegates sa kanyang gampanin. Sa kanya pa rin yun. Kaya nga doon sa John 3, sabi doon, si Jesus ay nagbabautismo doon sa may Jordan, sa lugar na may sasalin kung tawagin, na kung saan ay maraming mga tubig doon. Pero hindi, sabi doon sa naka-parenthesis, pero hindi talaga siya nagbabautismo, kundi ang mga alagad niya. Ay, ibig sabihin, nagbabautismo yung mga alagad, pero credited sa Panginoon, siya ay nagbabautismo sa kanila. Ganun po yun. And bukod sa 12 apostles, nung nangangaral pa ang Panginoon, nagtalaga pa siya, naglaan siya ng 70 disciples. Pinahayo niya, dalawa-dalawa. Ministeryo pa rin ng Panginoon yun. Kaya kahit mag-isa lang ang Panginoon, marami siyang naabot ng mga tao. Dahil sa 12, at more so, doon sa 70 na nangaral sa kanyang pangalan. So siya pa rin ang nangunguna, siya pa rin yung ating tagapanguna sa pamagitan ng mga taong inilalagay niya. Yung 12 apostles, wala tayong balita doon sa 70, pero sa 12 apostles, yung kanilang talambuhay or biography ay nagsisiwalat ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng mga iba. Halimbawa, si Tomas, ang layo na narating siya sa India. At doon, minartyr siya. Sa kanyang pangaral, pinatay siya doon ng mga tao. Si Apostol Pablo, ang ating apostol, ang apostol ng mga Hintil, nakarating sa Roma. Doon, pinupunta siya ng ulo. Kung babasahin mo, meron dyan sa internet, okay? Yung specific or detalyado na buhay na naranasan nila. Kumbaga, pinatay sila ng mga tao. Pero ano lang ba ang ginawa nila? Hindi naman sila masama, di ba? Naghayag lang sila ng salita ng Diyos. Pero bakit sila pinatay ng mga tao? Sapagkat si Satanas kumikilos, ayaw niyang maraming mga maligtas. Kaya yung mga nagdadala ng magandang balita ng kaligtasan, sinisikap ni Satanas. Sa magitan din ang kanyang mga alipores, mga espiritu na napoposes, nag-impluensya, kumokontrol doon sa mga masamang tao para patayin ang kanyang mga lingkod. Kaya ang mga ito, yung mga inilalaan ng Diyos ng mga tagapanguna para pag-ingatan ng lupon ng mga tupa, mga lalaki ang mga ito talaga. Although literally lalaki, pero ang ibig ko sabihin, ang lalaki kasi ay simbolo ng katapangan, paninindigan, at sila ay may mga wastong pag-iisip. Yan po mga uri ng pinapadala ng Panginoon
sila yung mga handang isakripisyo ang kaginawahan ng buhay at maging ang sariling mga buhay. Doon po sa mga kausap ng ating Panginoon, sinabi na niya, pinapauna niya, palibasa siya ang Diyos na nakakaalam lahat at siya rin propeta, ay sinabi niya ang gagawin ng mga leader ng mga reliyon na ito, ng mga tao na nasa ilalim ng kontrol ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon, magpapadala ako sa inyo ng mga propeta, marunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba ipapako sa krus. Ang iba hahagupitin ninyo sa inyong bahay-sambahan at uusigin ninyo sila sa ang lugar man sila pumunta. So meron po talaga na battle na nagmamanifest sa physical world. Pero ang gusto ko lang na bigyan ng din dito, hindi yung martyrdom nila, kundi mismong yung katotohanan na ang Panginoong Hesus ang nagpapadala. At yung klase na ipinapadala niya para sa mga tupa. Marunong na tao, sabi, mga matatalino, at mga guro. Meron silang, binigyan sila ng gift, ng kaloob, o talent, ng pagtuturo. Mga gifted sila sa teaching. At sila po ay sa Bible, makabasa mo sa New Testament, sila tinatawag na mga matatanda. Yun ang titulo na elder. Kasi hindi naman ito sa edad, kundi yung pagiging isang matanda kasi, indikasyon ng pagkakaroon ng karunungan at malawak na pag-unawa o pag-unawa sa mga kapahayagan o salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Proverbs, yun daw uban ay simbolo ng karunungan. Simbolo ng karunungan. Maganda pala yung simbolo ng puting buhok. Kaya hindi na rin ako nagpapakulay ng buhok. Maganda pala yung simbolo nun. Pero bahala kayo kung gusto niyo magpakulay ng buhok. Hindi ko naman kayo sinasantala dyan. Ang punto lang natin dito is kailangan na may mga tagapanguna na mangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga taong itinuturing ng mga alagang tupa ng ating Panginoong Hesus. Kailangan na may mga tagapanguna na mangangaral ng salita ng Diyos or pwede rin sabihin ng mangaral. Ang mga taong itinuturing ng mga alagang tupa ng ating Panginoong Hesus. Ang itong mga mangaral ng salita ng Diyos, sila ay may talentong bigay ng Espiritu na akma sa gawain ng pagkakatawag sa kanila. Pakikitaan sila ng mga pagkakaroon ng malasakit sa ikabubuti ng mga taong inaabot nila. As a matter of fact, naglatag si Apostle Paul ng mga requirements o qualification ng ilalagay ng mga guro sa iglesia. Isang bahagi dyan, ang sinitas ko ay sa unang Timoteo 3, unang ganto, sasabi doon, totoo ang kasabihan na ang nagnanais na mamuno sa iglesia ay nagnanais ng mabuting gawain. So yung pagiging pinuno sa iglesia, mabuting gawain po yun. Eh siyempre, ang Diyos ang nagbigay niyan. So hindi masama na mag-aspire ka na maging leader sa church. Pero, meron ito na requirements. Ang sabi dyan, kailangan na ang namumuno ay walang kapintasan. Eh, hindi po itong kapintasan sa pagkatao. Kundi walang kapintasan doon sa aspeto ng kanyang pamumuno, ng kanyang pagtuturo. Iisang asawa, ibig sabihin, hindi ko, babaero, no? Doon ako ba yung talagang babaero? Ibig sabihin kasi, meron sa panahon nila, ay may mga, kasi, pinapahintulot sa kanilang divorce eh. So, hindi dapat divorcee. Yun ang ibig sabihin dito. Kumbaga, may pintas na yun eh. Bakit divorce ang isang tao? So nagkaroon ng problema sa buhay mag-asawa. Ganun. Marunong magpigil sa sarili. Marunong magpasya kung ano ang nararapat. Kaya pwede siyang lapitan para maghingi ng counsel, maghingi ng payo. Kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Okay? Kaya walang kapintasan sa usapin ng pangalaga sa mga tupa ng Diyos at sa kanilang mga pagtuturo. Ang mga ugali nito ay hindi bunga ng kapaibabawan, kundi bunga ng isang binagong puso. Ang pagbabago ng tao ay hindi sa kanyang sarili. At maging ang pinipili ng Diyos na mangunguna sa kanyang mga tupa, kabilang sila sa kagaya ng mga tao ng Diyos na binabago ng Espiritu Santo. Sabi sa 2 Korinto 3:18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, kumbaga naliwanagan na, nalaman ang katotohanan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unti bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. You see? Kaya, alam mo, kung isipin mo lang, kasama mo sa bahay, o kakilala mo, kamag-anak mo, ang sama-sama na ugali, kahit payuhan mo pa yan ng payuhan, hindi din mababago, kinalakanan niya yun eh. Lalo may edad na, di ba? Dahil, ang susi lamang dyan, ay ang siya maging tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, nasa puso niya ang Holy Spirit.
At yung Holy Spirit na nasa loob niya, nagmamanifest. Yun ang bumababo sa kanya. Kaya ipapanalangin mo na lang. No? Sana po, Panginoon, ay tawagin mo rin po siya. Sana po ay makakilala rin siya sa iyo. Para po ay maalis siya doon sa pagkaalipin sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagiging makasalanan. At siya po ay mabago, unti-unti. Hindi po yun instant na pagbabago. Kami sa mga Kristiyano, na minsan, parang natitisod ka. Kasi may mga Kristiyano na, Kristiyano talaga na tulingan, pero kami parang hindi maganda ugali nun. Iba, pag binakit ka sa church, binakasama sa church na hindi na magustuhan na ugali, na-open, umaalis. Diba? Lipat na lang sa iba. Eh pag lumipat ka sa iba, palagi ba hindi ka makakita ng kapareho niya, baka worse pa nga eh. Diba? Ano ka naalis? Diba? Either, siya ay tik-tik, ipinasok niya sa kanas noon para subukin ang pananampalatayang, or siya ay nasa proseso pa ng pagbabago ng ating Panginoong Diyos. Pero, may mga talaga tao na iniwan yung maluhong buhay para sa paghahangad na makapagsilbi sa ministeryo ng pag-aakay ng mga kaluluwa. Tungo kay Kristo, nakaligtasan natin, si Kristo, kaligtasan natin siya na pangwalang hanggan. So ang ganitong kaisipan ay kabaliktaran ng mga pinuno ng relihiyong Judaismo, nakaharap ng Panginoon. Kaya nga, sinabi niya sa isang pagkakataon na pinapatungkulan yung mga puno ng relihiyon na yan. Ang sabi niya, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, dinagaya ninyo ang mga byuda para makuha ang kanilang mga ari-arian. At pinagtatapan ninyo mga ginagawa ninyo sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. So kung meron man ng mga puno ng relihiyon na nagsasamantala sa kanilang mga inaakay, nagnanais lang ng mga personal o pinansyal na pakinabang, hindi po nila matatakasan. Pagdating nila sa impyerno, hindi lang sila mapaparusahan. Ang sabi ng Panginoon, mas mabigat na parusa. Kaya, kung meron ganyan, na puno ng relihiyon, hindi ka dapat masiraan ng loob, panghinaan ng loob. Nakakaawa sila. Kasi nakikita na ng Panginoon, yung hinaharap nila, yung mangyayari sa kanila. Bagamat pinagwiwikaan, nire-review, pinapagalitan niya ang mga pinuno ng relihiyon ng mga ganyan, pero sabi niya, nakakaawa pa rin. Kung nalalaman lang nila yung mangyayari sa kanila sa impyerno. Lahat ng tao doon, mga masama, pinaparusahan. Lahat ng mga taong wala kay Kristo, pinaparusahan. Pero sabi, patungkol sa mga leader na ito, mas mabigat daw na parusa. Eh, malaman na lang nila, di ba? Kaya, ang hamon sa atin mga kapatid, ay ito. Ipanalangin sa Diyos na bigyan tayo ng mga pastor ng mga ngasiwa ng tapat sa kanilang pagkakatawa. Ibig sabihin, ito yung dala-dala ang dalisay na aral ng katotohanan. Pag sinabing dalisay, ibig sabihin, hindi nilalahukan ng mga pansariling kaisipan. May mga tagapagturo, malungkot ng malaman, na pag nagtuturo sila, kahit sa mga evangelical Christians, pag nagtuturo sila ay nadadagdag sila ng mga pansariling kaisipan. Babasa sa Biblia, pero hindi hinahalukay ang lalim ng binabasa. Kundi, yung mga natutunan nila sa mga ibang mga aklat, narinig nila sa ibang mga tao o tagapagturo, isinasama nila doon sa kanilang pagtuturo. Kaya hindi na puro. No? Hindi na dalisay. Pero ang tapat na mga pastor ay dalisay ang turo. Kumbaga, kung ano itinuturo mismo ng salita ng Diyos. Kahit yung lalim at labag nito. Yun ay ginagawa nila dahil sa kanilang tapat na paglilingkod. Isang halimbawa natin, o mga halimbawa pala. Yung mga, sa panahon ng mga apostol, noong sila ay nag-church planting na. Kagaya ni Apollos, si Pablo. Sabi rito sa unang Korinto 3:5, bakit? Sino ba si Apollos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga alagad lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawain ibinigay sa amin ng Panginoon. Ganyan po yung kaisipan ng mga tapat na mga tagapagturo, mga tapat na leader na mga lokal na iglesia na tinatawag natin sila. Bilang sila ay kinikilala natin bilang sila ay mga pastol. Na sila ay ginagamit ng Diyos. Kaya kung may mga tao na sarili lamang nila, walang calling, nangyayari talaga yan. Walang pagtawag ng Diyos, presentado itama sa sarili. Diyan po nagkakaroon ng malaking problema sa iglesia kasi hindi sila inilagay ng Diyos. Pero yung mga inilagay ng Diyos, gagamitin ng matibay, makapangyarihan ng Diyos sa pagsulong at paglaganap ng kanyang kaharian. At ang mga ito, kinikilala na sila tinawag lamang ng Diyos. Kaya ibig sabihin, makikita sa kanila humility, yung kapakumbabaan. Kaya kapag ang isang pastor ay nag-aasta na Panginoon, hindi yung galing sa Diyos.
Walang makitang kapakumbabaan. Dapat makita sa kanya yung paglilingkod. Yung mga inilalagay ng Panginoon, may kapakumbabaang naglilingkod sa kanilang pinapangasiwaan. Pero, take note, hindi naman porke may kapakumbabaan, ay inilagay na rin ng Diyos. Okay? May ganun pa rin, no? Merong mabait, pero hindi naman siya inilagay din doon sa ganung gampanin. Pero may iba siyang paglalagyan. At hindi naman maganda ang ganun. Kailangan both. Inilagay ng Panginoon at para sa tamang ministeryo at siya ay lumalago hindi lang sa kanyang karunungan para ipakain ang mga salita ng Diyos sa mga tupa ng Diyos, kundi maging sa kanyang pagkatao. Okay, so mas for that, ito ang hamon sa atin na kilalanin mo ang pagmamalasakit ng Panginoong Hesus para mayayo ka sa mga manlolokong mga pinunong tagapagturo sa relihiyon. Okay? Ang Diyos, yung pagbibigay sa iyo ng tapat ng mga leaders, mga tagapagturo ng salita ng Diyos, yan po ay tanda ng pagmamalasakit, ng concern ng ating Panginoon. At ang concern ay bunga ng kanyang pag-ibig. Kaya acknowledge that. Okay? At magpasalamat ka sa kanya dahil itinuro niya sa iyo ang mga katotohanan at inalis ka sa mga nakapagpapahamak na aral na ipinamana pa sa iyo ng mga ninuno mo ng mga yumauna. Ang sabi ng Panginoon, but the sheep will not hear them. Hindi sila pakikinggan ng mga tupa. Kaya di ba, yun yung nangyari sa inyo? Ilan na yung lumapit sa inyo? Although for some time ay naniwala kayo. Pero nang dumating na yung tamang katuruan, hindi nyo napapakinggan yun. Ayaw nyo na doon kasi natanggap nyo na yung tamang aral. Yung dalisay na turo na siyang pagkain spiritual ninyo bilang kayo mga tupa ng Panginoon. At maging sa inyo, sa tribo, di ba? Di ba merong mga tinuro sa inyo, mga ninuno ninyo, parang tradisyon ninyo, mga kultura, na later on, nare-realize mo, nasala doon sa mga katotohanan ng ipinahayag ng Panginoon Diyos. So iyan, tandaan mo, pag malasakit yan ng Panginoon, inalis ka doon sa mali. Na kahit na yung mga kasama ninyo sa tribo, hindi na yun pinapractice. Pero kayo, kagaya din lang, hindi na rin pinapractice. Yung iba naman, pinapractice pa din. Anong halimbawa natin? Meron ba kayo na dati ninyong ginagawa bilang nakaugalian na ninyo na hindi ayon sa salita ng Diyos o hindi ayon sa inyong natutunan ngayon sa Bible? Meron po ba? Sample? Nanay Ogel? Ate Pintel? Nanay Pintel? Pilnet? Nanay Pilnet? Ate Jacqueline? Wala kang naisip. Siguro sa ngayon, wala pa. No? Pero sa paglalim ninyo, sa mga aral ng Panginoon, meron masasagasaan talaga na dati ninyong, or talagang nakabalan ninyong gawain. Pero bandang huli, ma-realize ninyo na dapat na rin tatalikuran dahil nataglay na ninyo ang katotohanan. So ito pong bigyan ko sa kayo ng isang magandang halimbawa na sa lokal ay ito pong nasa larawan, yan po ay mga pastor. Mga pastor na dati po, yung mga turo na kinalakhan ng turo at itinuturo sa mga miyembro nila, mga mali, sala, maling interpretasyon, mga maling doktrina. Pero, dahil sila pala ay tunay na tinawag ng Panginoong Diyos, kaya sila ngayon, iniwan na nila yung mga mali nilang tinuturo. At tinanggap na yung dalisay na aral. Na itinuturo naman nila ngayon sa kanilang mga pinapangasiwaan na mga membro ng kanilang lokal na iglesia. Makikita natin, kahit sa pang-lokal na lugar, doon sa atin, ay nagmamanifest, ika nga, yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. But the sheep will not hear them, or hear them not, sabi sa King James Version. Sila, mga tupa rin sila ng Panginoon. Although yung posisyon nila, ilalagay sila bilang nangunguna din. Nagre-represent sa ating Panginoon sa Kristo sa aspeto ng pangalaga sa mga tupa. Kaya, natanggap nila ang tamang aral. Dahil, at ito yung ating konklusyon, nanatili pa rin, maging sa ating panahon, nagmamanifest, nakikita natin yung kanyang pagiging tagapanguna. Kaya, naman itong Salmo 23, ito yung ating maging deklarasyon. Ang sinasabi rito, sabay-sabay po tayo, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako mapukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa sariwang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kaya parangalan natin ang ating Panginoon. At pinaparangalan natin siya sa ganitong mga pagkakataon sa tuwing tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita, sa tuwing tayo ay mananambahan sa kanya. Siya ang ating kikilalaning puno. Siya ang ating mabuti at dakilang pastor. Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay inakay po ninyo sa inyong kawat. Dinala kami sa tamang landasin at kami nung panahon na ligaw ay hindi namin nakalain na kami pala ay nasa kamalian. Subalit salamat po Ama sa katotohanan. Salamat po sa paggamit ninyo sa mga taong nangunguna sa amin upang kami ay madala sa katotohanan na mag-ahakbang sa amin patungo sa kaligtasan, hindi lang po sa mga mapanlinlang, kundi kaligtasan din ng aming mga kaluluwa. Nawa Panginoon ay patuloy kami sa paglilingkod sa inyo at patuloy na kasabikan ang mga dakilang katotohanan na sa amin po ay itinuturo sa pamagitan ng mga pinadala niyong mga ngaral. Sa pangalan lamang po ng Panginoon Kristo. Amen.